So tayo po ay nasa part 3 ng, na one-on-one sila ng salvation. Na one-on-one na, very good. Tayo po ngayon ay nasa continuation po tayo ng part 1, part 2 about the topic, the amazing love of God through Jesus' blood. Nanggaling po tayo sa month of February, Love Month, at matindi pong pangunawa about the blessing in the blood ay napakahalaga. Napakahalaga po nito, especially sa ating devotion sa Book of Matthew chapter 24, 25, and then nag-continue tayo sa Book of Mark. Halos lahat po yan, ang tinutukoy is the end time. Ang pagbabalik ng Panginoon sa alapaap at ang pagbabalik, the second coming of Jesus Christ. Yun po ang tinutukoy. Book of Matthew 24, 25 and the Book of Mark. Halos lahat po doon ay nakalagay, be prepared. Maging handa. Be prayerful. Rejoice in the Lord always. Do not be deceived. Na tayo po'y laging maging handa because kahit si Jesus ay hindi niya alam, only God the Father knows kung kailan ang second coming. Rapture of the church, ito po ay magaganap, ang ating faith ay after the 7 years tribulation. Yun ang ating faith. Pero ang iba po ay nasa middle of tribulation, saka magkakaroon ng rapture of the church. Pag sinabing rapture of the church, mayroong sasalubong, mauuna ang namatay na totoong nanalig kay Christ as Lord and Savior. Kasunod nila ay ang mga buhay, kung tayo'y buhay pa, pagdating ni Christ sa alapaap, kasunod tayo ng mga namatay na totoong may genuine relationship kay Lord. Ang tawag po doon ay rapture of the church. Kaya lagi tayong kinakausap ni Lord, others ay kinakausap through dreams, na malapit ngayon, mas malapit na ngayon dumating ang Panginoon. Are we ready? Kaya dito po sa ating topic, part 1, part 2, ngayon po tayo nasa part 3. Balikan nyo na lang po sa JA1 Bawan page, ang part 1, part 2, or JA1 Bawan YouTube. Naandun po iyon. So, pinakita ng Panginoon ang kanyang amazing love through His blood, shedding His blood on the cross, giving His life. To continue, kaya po dito, you need to understand, you need to have the knowledge. Kailangan marami tayong alam. Mag-imbak ka na ng Word of God in your mind. See to it, you will apply it. Kasi pag-a-applyin talaga tayo ni Lord based sa ating naunawaan. At pasado ka. Sabi mo sa iyong katabi, pasado tayong lahat. The amazing love of God through Jesus' blood, you need to receive it. At pag naunawaan mo yan, you need to share it. Hindi mo may i-share ang bagay na wala sa'yo. Hindi mo may i-share ang bagay na hindi mo alam at hindi malinaw sa'yo. Kaya napakahalaga po ng pakikinig. Padalawa, mahalaga ng iyong pakikinggan ay tama at maghahatid sa iyo sa pagbabago. Part 3 ng topic, the amazing love of God through Jesus' blood. Receive it, share it. Part 3. Simulan po natin, Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo, at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gamitin nyo bilang pantubos sa inyong mga kasalanan, dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay, ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan.
Oh, Father God, we honor you, we adore you. We thank you for the blessing in your blood, Jesus Christ. Nakakalapit kami sa iyo through your blood. Hebrew 10:19, oh God. Salamat. Meron kaming access into your throne of grace because we are redeemed and sanctified by your blood. Pero, Lord, we acknowledge that you are a holy God at kailangan sa aming pananalita, sa aming pananalangin, masumpungan mo kaming nagpapakumbabang umaamin ng aming pagkakamali. Maamin po kami ng aming pagkakamali, nagpapabago, nagsisisi. Thank you for your blood that cleanse our mind and heart. Salamat po. We acknowledge you, Holy Spirit, in our midst. We acknowledge you, Holy Spirit, in our lives. In Jesus' name, palakpakan po natin si Lord. Nakita po natin dito na ang dugo, doon po kung bakit ka buhay, because ang buhay po ay nasa dugo. Kung gusto mong makita ang iyong sakit, kailangan kuhanan ka ng dugo dahil ang sakit ay nasa dugo. Tama po ba? Kaya kung ang sakit ay nasa dugo, yung po bang dugo ng hayop ay kailangan mong kainin kung alam mong ang sakit ng hayop ay nasa dugo rin. Hello? Para makita ang sakit mo, alin ang kukunin? Dugo. Eh sa hayop kaya, saan kaya makikita ang sakit ng hayop kung may sakit? Sa dugo. Sabi mo siyang katabi, kakain ka pa ba ng dinuguan? Wala ko akong sinabing bawal, pero kung inyo pong babasahin forward, ang Leviticus 17, makikita nyo doon kung anong sinasabi. Hindi na ako magsasabi. Kasi ang ating pinag-uusapan, nasa dugo ang buhay. Okay? At dito po sa part 4, kasi ako ay nasa part 3 ngayon, doon po sa part 4, ipakikita pa rin ko sa inyo that the blood speaks. Hindi pa ako natapos, hindi ako nakaabot doon. Kaya ang sabi rito, kailangan ang dugo ay gamiting pantubos. Tinuruan ko po kayo sa first part that we had 3 covenants. First covenant, different kinds of covenant. Abrahamic covenant, tinuro ko po doon and explain ko sa inyo. The old covenant ng ipinambayad ay dugo ng hayop, and the new covenant ng ibinayad sa kasalanan ay dugo ni Kristo. Ikaw at ako ay blessed because we are under the new covenant ng ipinambayad ay holy blood, perfect blood ni Jesus. And explain ko po sa part 2 ang pagkakaiba, the difference ng Old Covenant and the New Covenant. Doon yun na lang pupuntahan. Kaya napakalinaw sa Leviticus, Old Testament, noon pa man, ay sinabi na ang dugo, ito ang naglilinis at ito ang ipinambabayad sa kasalanan. Sa Book of Matthew o New Testament, sinabi ni Jesus, dahil ito ang aking dugo. Kanino raw dugo? Imig po kayo. Sinabi ni Jesus, ito ang aking dugo. Kanino pong dugo? Na ibubuhos sa kapatawaran, para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga raming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Ang linaw, pumasok po tayo, ang henerasyon natin, because of what Jesus has done on the cross, yung tinapos niyang pagbabayad at pagbububo, tinapos niyang pagdanak, pag-aalay ng kanyang buhay, ang kanyang dugo inialay niya para sa kapatawaran ng kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya ang sino man na tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, nagkaroon ng genuine relationship, ikaw ngayon ay under the new covenant, the covenant of grace. By faith, through faith, o by grace through faith, ikaw ay ligtas because we are under the new covenant nang ipinambayad ay dugo ni Kristo.
Sabihin natin, thank you, Jesus. Well, explain po yan doon sa part 1 and part 2. Kaya dito, inulit ko po, Matthew 26:28, ikaw at ako, ang kasalanan natin ay may kabayaran, pero hindi natin kayang bayaran. Nasa sumpa, in-explain ko po nung isang linggo, ipinakita mula sa Biblia, ng isang taong sumusunod sa 10 utos na hindi naman kayang sundin at sinasabi niyang, pipilitin niyang masunod para siya'y maligtas. Siya ay nasa sumpa. Pinakita ko yan sa Bible. Yan po ay nasa part 2 last week. Ikaw po'y tinubos na sa sumpa ng kautusan because of the blood. Yan po in-explain ko nung isang linggo. Balikan nyo na lang po. So, God is love and the greatest expression of His love toward us is in the blood. The power of the blood of Jesus has provided everything we need to live a life of victory and a life exceedingly blessed. Kailangan alam po natin ito. Makikita po natin mamaya yung kahalagahan. Bakit kailangang ituro sa lahat, ang blessing in the blood. Itinuro ko po yung mga iba't ibang blessing in the blood of Jesus. Ginawa ko sa Tagalog, ginawa ko rin sa English. Ibabalik ko kayo doon para alam nyo yung ating mga pinag-aralan na. Number 1, blessing in the holy blood of Jesus. Ikaw at ako ay natubos sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesus, ng blood ni Jesus. Na-explain ko na po yan from the past previous preaching. Napatawad at naging malinis dahil sa dugo ni Jesus. Masaya po ba tayo doon? Ikaw at ako ay natubos sa sumpa sa magitan ng dugo ni Jesus. Balikan nyo na lang po sa ating nagdaang preaching. Ikaw at ako ay malayang makalalapit sa Diyos sa magitan ng dugo ni Jesus. Inilagay ko po dito ang mga verses sa English. Lagay po natin sa English, ano po yung blessing of the blood in the holy blood of Jesus na ating pinag-aralan first week, second week, o first part 1, part 2. Tayo po ngayon yata ay nasa part 3. Yan. Pero tayo po ay pupunta sa next week sa part 4. Tayo po ngayon ay part 3. Pero ang itinuturo ko po munang review ay yung ginamit, yung binigay ko sa inyo sa part 1 and part 2. Ano po yung pinag-usapan natin doon? Gawin natin sa English. Blessings in the blood of Jesus, number 1. Redemption through the blood of Jesus. Ikaw ay nakakulong sa tindahan ng kasalanan o ikaw ay nakakulong bihag ng kaaway dahil sa kasalanang minanat ni Eva at ni Adan, ang itinubos sa iyo ay katumbas ng halaga ng iyong kaluluwa. Anong itinubos? Dugo ni Kristo. Ganyang kakahalaga sa Panginoon. Hindi ka matutubos kung hindi kas parehong halaga mo ang ipangtutubos. Tama ga po? Kung ikaw ay nagsangla, kung anong halaga ng isinangla po natin, yun ang halaga ng ating ibabayad para makuha mo at mabawi. Tingnan na lang natin para makita natin yung halaga natin. Tayo po'y acquitted, tayo napatawad. Kahit yung mga mamamatay tao, yes. Kung sila'y nakipagkasundo kay Kristo, acquitted sila because of the blood of Jesus. Kahit yung maraming pinatay, pero na-born again at nagdesisyong mag-surrender ng buhay at nagdesisyong makipagrelasyon kay Kristo, bayadin yung kasalanan niya, 101% bayad. Masaya po ba tayo doon? Paano nabayaran? Sa magitan ng dugo ni Kristo. Pakinggan nyo na lang po yan sa aking first part and part 1 and part 2. So yun po yun, redemption through the blood. Nakasangla ka sa kaaway. Tinubos ka ng dugo ni Kristo. Sino yung masaya? Pumalakpak naman tayo. Sa bawat maririnig natin, pwede bang sabihin natin, thank you, Jesus, for your blood. Okay po ba yun? Redemption through the blood of Jesus. Parang hindi pa yata kayo convinced. Thank you, Jesus, for your blood. Yun naman kayo kumbinsido.
Okay po ba yun? Redemption through the blood of Jesus. Forgiveness and sanctification through the blood of Jesus. Sabihin natin, through the blood of Jesus, I am sanctified, made holy, set apart to God, separated from all evil. Sabihin natin, thank you, Jesus, for your blood. Number 3, freedom from the curse of the law through the blood of Jesus. Thank you, Jesus, for your blood. Free to enter into most holy place through the blood of Jesus. Jesus, for your blood. Kakalapit na tayo. Pero paglapit natin, kailangan isipin natin, Jesus Christ is holy and perfect. May paggalang ka. Bowing down, kneeling down. Hindi mo nakikita si Lord because Isaiah 66:1, ang trono ay langit, tungtungan ay lupa. Malaki ang ating Diyos. Palakpakan natin ang ating malaking Diyos. Number 5 na pinag-usapan natin, deliverance from the power of darkness. Nariyan po ang mga supporting verses. And number 6, through the blood, we are able to conquer. Dito po tayo magsisimula ng pag-uusap. Through the blood, we are able to conquer the accuser of the brethren and receive total victory. Revelation chapter 12, 11 to 12, and Romans 8:1. Pag-usapan po natin ang number 6. Basahin po natin Revelation 12:10. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Question, sino po ang tinutukoy dito na umaakusa na pinalayas? Si Satan. Ano po ang ginagawa? Nag-a-accuse. Kailan niya ginagawa? Araw at gabi. Si Satan ay walang katawan, wala siyang bibig. At sino sa palagay niyo ang ginagamit ni Satan? Tao. Ang tao ba ay pinipilit ni Satan na magamit niya? Hindi. Ang tao ang nagdidesisyon. Pero hindi ka kasama sa gagamitin ng kaaway to accuse others. Sino po ang accuser of the brethren? Satan. Sino naman dito ang nagsasabing hindi ka pagagamit, ang iyong bibig ay hindi mo hayaang magamit para mag-akusa sa iyong kapwa? Pumalakpak ang nagsasabing never. Daming ginagamit ng enemy. Ang sasakit ng mga salitang sinasabi. Ang hindi nila alam, nagagamit sila ng enemy. Sabi mo siya katabi, hindi ikaw yun. Kaya mga magulang, huwag niyo sasabihin ng inyong anak, B.O.B.O. ka, tan-G.A. ka. Wala ka ng silbi. O kaya, wala ka talagang kinabukasan. Wala talaga akong mapapala sa'yo. You are accusing, and the Lord and the enemy you are allowing the enemy to use your mouth. Sabihin mo, no way, Lord, forgive me. Sabihin natin, Lord, forgive me. Kung ako'y nakapagsalita against my brethren, others. Kasi wala pong katawan si Satanas. Pero nabasa natin dito, pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Lalo po yung nagkasala. Tapos yung nagkasala, hindi nila alam, nagsisi na naman. Nakapagsisi na, nagpakumbaba na, ay ina-accuse pa rin ako, huwag kayong lalapit yan. Ayan isi ganito, ayan isi ganito. Hindi nila alam, nagagamit ng enemy. Sabihin sa iyong katabi, hindi ikaw yon. Nabago na tayo. Pilit na pilit nung taong magbago. Gustong-gusto nung taong magbago. Pero ang naririnig sa halip na encouraging word,
Ala, wala na yung pag-asang magbago. Ala, akala nyo lang nagbago, hindi naman. Sabihin mo, hindi uli ikaw yon. Gets po natin kung sino nag-a-accuse? Satan. So, tinuruan tayo ng Apostle Art na we need, ano po ba ang JA1 culture? I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I don't destroy. I build. Isigaw natin. I don't destroy. I build. Ini-encourage mo ang iyong kapwa. Walang perfect. Pag nagkamali, aminin agad para mabago. Mamaya, may maganda po tayo makikita rito sa ating as we go along sa Word of God. No longer condemned because of the blood. Romans 8:1. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. Ang saya natin, ano po? Yung nasa Panginoon, yung talagang genuine na relationship. Amen. Because we are in Christ, wala nang condemnation. Ano ba yung condemnation? Wala, hindi ka na ikukundina. Hindi ka na aakusahan. You are not guilty. Yan. Kasi bayad ng kasalanan mo. Pero mind you, paalala, unrepented sin is unforgiven sin. Ang hindi mo hiningi ng tawad sa Lord ay kasalanang hindi rin napatawad. Kaya mag-iisip ka araw-araw, ano ang ginawa mo? Kailangan mo itong talikuran, kailangan mong pagsisihan. Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod. Hanggang hindi ka tumatalikod sa iyong ginawang kasalanan, ito po'y false humility. Hindi ka po mapapatawad. Sabi mo sa iyong katabi, naunawaan. Ang iyong tinanggap, hindi, yun po ay doon sa previous preaching ko na kinaption po yung aking sinabi, ang kasalanang hindi mo iningi ng tawad at hindi mo inamin, kaya hindi mo hiningi ng tawad, ay hindi ka mababago. Hindi mababagong isang tao na hindi inamin siya'y nagkamali at hindi tinalikuran. So, kapag ikaw ay umamin, ayun po ang tunay na meaning ng repentance, inaamin mong ikaw ay nagkamali, ina-admit mo, ihingi mo yan ng tawad sa Lord, forgiven ka dyan. At ikaw ay mababago. Gets po natin? No longer condemned. There is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. May comma, kaya in-explain ko sa inyo, who do not walk. Yan po yun. Walang condemnation sa mga taong hindi lumalakad ayon sa hilig ng laman. Gets po natin? Nakalagay po yung comma. Sino daw pong hindi na no longer condemned? Basahin natin. Who do not walk according to the flesh, hilig ng laman. Hindi mo pinakikinggan ang tawag ng laman. But according to the Spirit. So wala kang immorality. Hindi ka namumuhay sa immoralidad. Hindi ka carnal Christian. Tumaas ang nagsasabing, you will walk according to the Spirit, leading by the Holy Spirit. Hindi man 100% because no one is perfect, but your desire is to be filled with the Holy Spirit and to be led by the Holy Spirit and to be guided by the Holy Spirit. Sino yon? Pamalakpas sa Panginoon. Itakwil mo ang hilig ng laman. Mga karimari-marim na pamumuhay. Kahalayan. Yan po ang mga lust of the flesh. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ibig sabihin yung sarili mo nang iyong pinamagmamalaki.
Revelation 12:11. So, tingnan po natin yon. No longer condemn ang taong hindi namumuhay ayon sa tawag ng laman. Pagnanasa ng flesh. Pride of life. Yan. Wala na raw. Hindi ka raw i-condemn. Revelation 12:11. And they overcame him. Sino yung him? Satan. By the blood of the Lamb and by the word of their testimony. May tinutukoy pong tatlong bagay na dapat nating maunawaan doon sa ating binasang Revelation 12:11. Ano yung tinutukoy? Word, the word, the blood, and our testimony. Explain ko po sa inyo. Sabi po rito, they overcame Satan by the blood. Yung word, they overcame. Ikaw at ako ay magiging victorious kapag alam mo ang katotohanan na you are under the blood and there is blessing in the blood and you are already sanctified and you are walking in the light that is testifying through the blood of Christ. Mamaya, gagawin po natin yan. We overcome, sabihin po natin, we overcome Satan when we testify personally to what the Word says the blood does. Atin daw pong napapagtagumpayan ang anumang tukso kapag alam natin kung ano ang blessing na meron tayo under the blood. Ipapahayag mo because ako'y na kay Kristo, ako'y tinubos na ni Kristo sa sanglaan, ako'y pinatawad na ng dugo ni Kristo, ang kasalanan ko'y nabayaran na ng dugo ni Kristo, ako ay child of God. Doon mo mapapagtagumpayan. Yun po ang tinatawag na word of our testimony. Tinetestify mo, I am under the blood of Jesus. Kaya binigay ko po uli sa inyo yung part 1 and part 2 na tinuro ko na ikaw ay naging malinis, ikaw ay tinubos, ikaw ay napatawad, ikaw ay malayang makapasok sa trono ng Lord. At ang kaaway ay wala nang kapangyarihan sa buhay mo. Itinuro ko uli sa inyo ngayon yan. Yun po, you are testifying. Kasi we overcome. Atin daw pong mapapagtagumpayan si Satanas at ang kanyang mga alipores. Remember John chapter 10, verse 10. Anong trabaho ni Satanas? Steal, kill, and destroy. Eh, wala namang katawan si Satanas. Sinong ginagamit? Hindi ikaw, ha? Baka tumaas ang kamay mo. Tao. Kaya ito kailangang ituro sa atin lahat. Ano pa yung nabasa natin ngayon? Revelation 12:11. The accuser of the brethren, si Satan. Sino rin ginagamit? Tao. Sino naman ang kalaban natin? Tao ba? O ang dyablo? Hindi kayo nasagot. Dyablo. We wrestle not against flesh. Hindi natin kailaban. Ang tao. Sabi mo siya ang katabi, peace. I love you with the love of the Lord. Love lang. Huwag kayong papayag na magamit kayo ng kaaway. Kailangan alam niyo ang tinatrabaho nila na hindi pwedeng magganap ito sa buhay natin kung hindi kayo magbibigay ng open door. Anong open door? Kasalanan. Stealer, nagnanakaw ng relasyong maganda. Destroyer, dinidestroy ang relasyon. Stealer ng mga pagpapala. Baba. Okay lang bang bumaba?
araw-araw ng joy, ng strength, ng iba't ibang blessing. Sabi mo, in Jesus' name, covered ka ng blood. Pati ang iyong mga finances. Lahat ng papasok at pumasok, Father, in Jesus' name, na pagpapala, we speak, they are all under the blood of Jesus, protected, covered, sealed by the blood. Magamit only for your glory and for your purpose, Lord. Lahat ng pumasok na pagpapala in all aspects of our life, spiritual, physical, financial, material, sealed by the blood of Jesus, magamit for your glory alone, Father. In everyone's lives, I declare in Jesus' name, deklarahan na agad natin ganun. Lagi ko po yung dinideklara. Kaya kahapon, muntik na akong, ay nako, hindi po, ako po'y galing crusade. Ang dami pong pinalayan ng Lord. Ako'y paspas at ako'y may kausap na kasunod. Ako lang po ang sakay sa sasakyan, ako po nagdadrive. Dyan po hindi po ako dumaan going to bypass. At napaka-traffic. So dito po ako, ako po'y kailangan ako po'y may habol na kausap. So dito po ako nag-right. After po ng mega, nag-right ako instead na ako'y pa-bypass. Dito going to the right, may mga subdivision dyan. Ako po, out of focus yata ang aking mind. Dapat po, pag ikaw ay driver, dapat ang focus mo talaga habang ikinagdadrive Ako naman po yung nagpapatugtog ng sound. Kaya lang ang aking, ang aking isip hindi ko alam kung nasaan, kung saan tumatakbo. Hindi ko na po napansin na may mga kanto-kanto yan. Bilya Neneng, Nova Bilya, ano pa ba yan? Basta marami dyang medyo maluwag naman. So ako'y dire-diretso. Ito palang nasa kanan ko, ito po yung papaganyan, dalawang lane. Ito ang isang lane, ako'y naririto. So maluwag naman, dire-diretso ako, maluwag Nako. Ito pala ay nakatigil at kaya nakatigil may papasok. May papasok na kasing laki ng ang Montero. Montero din yata. Ang bilis. Thank you, Holy Spirit. 1,000 times unlimited thanksgiving sa iyo. Buti na lang, mabilis. Alam ko, sabi ko, Lord, lagi kanyo akong ingatan. Ingatan nyo ako sa bunggo, bangga, dikit, kapit. Ang ginamit mo sa Montero, pagpalain nyo, ingatan nyo, pagpalain nyo. Lagi pong gano'n na akin sinasabi. Basta ako'y sumakay. Inuunahan ko na tayo on the offensive. Hindi dumidepensa, offense agad. Hindi pa nangyayari, ikaw ay bumabanat na. Salamat sa Lord. Ang bilis, alam po si Lord yun ang bilis ng pagkakakabig ko. At yung padating, yung lumiko na sasakyan, kaya pala ito'y naka-stop. Ako na may dumiretso, ako po ang babanggain. Ako ang mali doon. Pero sa ating pagkakamali, nagpe-pray. We are under the blood, under the protection of God. Ang kamay ko, ang bilis. Hindi po ako, dito po yan, dito. Pati yung Monterong bigay nyo ay masisira. Pero mabiyaya ang Lord. Nakatayo ako sa inyong harapan. Under the protection of Jesus, under the protection of the blood of Jesus. And I declare to everyone, lagi kayong protected for the glory of God. Hindi lang buhay natin. Hindi lang yung gamit, marami na po akong patotoo sa gamit. Pero, bagong-bago pa, itong aking patotoo, bukod yung kahapon. Di po ba noon, ang iningatan ni Lord ay iPad, ninakaw, prayer meeting, hindi ko alam kung paano nanakaw, isinakay ng nakamotor, tapos tumalsik yung iPad ko, basag. Pero may dumampot, dinala sa bahay, ibinigay sa amin, binigyan ko ng blessing. Nayari, nagamit ni husband. Tandaan niyo yon? Iningatan ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Nung ilang weeks na, may binili po kami sa SM, may kasama ako. Naupo lang, napagod, naupo. Hawak po nung kasama ko yung aking cellphone. Hindi ko alam, hindi sa bag inilagay. Ibinigay sa akin pero dito, nakaupo kami. Hindi ko alam. Tumayo kami, naglakad, nag-ikot. And then nung ako'y may tatawagan na, hinanap ko sa bag ko, nasa na ang cellphone. Ay inilagay ko po sa ilalim ng inyong lap.
doon po sa ating inupuan. Ha? Nasaan na? Hindi nawawala. Hindi nawawala. Pumunta ako sa customer service. Sabi niya, ganun po ba? Okay. Magtanong po kayo kung may office po ang security. Praise be to God. Sabi ko sa inyo hindi lang buhay natin ang iniingatan ni Lord. Ang cellphone, hawak ng security guard. Nakita at hindi nawala. Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa iyong katabi, kahit ang gamit mo, deklarahan mo, bahala dun si Lord under the blood, under the protection of God. In the air, in the atmosphere, speak the blood of Jesus. Amen? Now, we overcome Satan when we testify personally to what the Word says the blood does for us. Kaya sabi ko po sa inyo, kapag daw tayo nagtetestify ng pagpapala na nakuha natin dahil ng blood, na papagtagumpayan natin si Satanas. Ay anong sasabihin mo kung hindi mo na unawaan? Naunawaan po ba natin yung number 1? Ikaw at ako'y tinubos sa pagkakasangla. Hello? Number 2, doon pa, sanctified and forgiven. Tayo napatawad. Number 3, tayo'y nakamalayong nakakalapit sa trono ng Diyos kahit siya'y banal. Dahil ng blood ni Jesus. Noon, mahirap. Nasa inner court, outer court. Pag yung nagdala ng animal blood ay makasalanan, tetembwang na lang. Yun in Old Testament. So, kailangan alam mo. Balikan nyo na laang. Yan po ay parang nilagyan ni Pastor Lizel ng about the blood. Mahalaga po kasi yon. So, paano po natin mapapagtagumpayan si Satanas? Through the blood of Jesus and through the word of testimony. Paano po ang paggawa ng word of testimony? Unawain mo ang blessing in the blood. Unawain mo anong tinanggap mo na pagpapala dahil ng dugo ni Jesus. Nasa number na po tayo? 6. 6 na ang ating pinag-uusapan. Habang sinasabi mo yung pagpapalang yon, napapagtagumpayan mo ang dyablo. Sino rito ang winner and victor? Dahil naunawaan mo ang blessing in the blood. Pumalakpak, sabihin na, thank you Jesus for your blood. So, sabi po ng Psalm 107 verse 2 na sinabi ni David, let the redeemed of the Lord say so. Tinuruan ni David. Ikaw at ako ay redeemed na. Pag sinabing redeemed sa Tagalog, natubos na. Whom He has redeemed from the hand of the enemy. Naunawaan niyo po. Tinubos ka na, Psalms 107 verse 2. Masaya po ba tayo doon? Noon pong unang panahon, ang kanta namin, binihag ng dyablo, pinalaya ni Jesus. Sino po nakakaalam noon? Pastora Jane, Pastor Noel. Tama? Maganda ba ang boses ni Pastor Noel? Sabi mo, binihag ng dyablo. Di ba ganun ang kinakanta natin noon? Prophetic yun eh. Ayan o. Ikaw at ako, dating bihag, nasa kulungan ng kasalanan, under the enemy. Hindi ka naman hostage, nasa bandage. Dahil ng kasalanan ni Eva at ni Adan, ituro ko na po iyan. So balikan nyo na lamang po. So ito daw po ang dapat nating gawin. Let the redeemed of the Lord say so. Sino rito ang redeemed? Asang kamay ng tinubos. Palakpakan natin si Lord. Whom He has redeemed from the hand. Ikaw ay inagaw na sa pagkakabihag ng dyablo. Masaya po ba tayo doon through the blood? Palakpakan natin si Jesus. Sabihin natin, thank you Jesus for your shed blood. Being child of God, our testimony must be. Ito po dapat. Dahil sabi roon, mapapagtagumpayan natin si Satanas through the blood of Jesus and through the word of testimony. Malinaw po ba? Naunawaan po ba natin? Dalawang bagay.
Paano ka raw magwawagi kay Satanas? Through the blood of Jesus and through testifying kung anong ginawa ng blood ni Jesus sa'yo. Kaya kailangan ulit-ulitin mong pakinggan ito. At nang sa iyong pananalangin ay masabi mo. At doon nalayo ang kaaway at hindi ka na kailanman malalapitan. Kahit ang darts ng kaaway, sabihin natin, all the darts of the enemy, we reverse them all 1,000 times to the devil. Hindi kami pumapayag ng anumang mga palaso. Lahat ng yan, reverse to the devil. In Jesus' name, and every thoughts be captives under the rulership of Jesus Christ. So being child of God, our personal testimony is this. Sabihin po natin, 1, 2, 3, go. Through the blood of Jesus, I have redeemed out of the hand of Satan. Sa Tagalog, 1, 2, 3, go. Wala na ako sa pagkakabihag ng dyablo dahil ako'y tunay na pinalaya ni Kristo through His blood. Ang iba hindi pa rin nag-testify. Kailangan open po natin ang ating mouth. Tumayo ka at basahin mo na lang iyan. Basa po ba ninyo? Tayo po'y tumayo at tumanap ka ng sasabihan. Tagalogin na lang at baka ang iba hindi ano po yung taga-English. Nasa iyo na kung English ang basahin mo o Tagalog. Basahin muna natin sa English, deklara mo sa iyong kapwa. 1, 2, 3, go. Through the blood of Jesus, I have been redeemed out of the hand of Satan. Through the blood. Yan po sa Psalms 107 verse 2. Tagalog. Wala na ako sa pagkakabihag ng dyablo dahil ako'y tunay na pinalaya ni Kristo through His blood. Can take your seat. Di pa tayo tapos. Okay. Our testimony is the hyssop that transfers the blood from the basin to the place where we live. Kaya po, napakahalaga ng pagsasalita. Doon a-apply ang blood. When you speak. Doon nagiging powerful ang blood. When you speak. Hello. Sabihin mong benepisyo na iyong naranasan through the blood. And that is the way para yung sinabi ni Lord, Revelation 12:11, na mapapagtagumpayan mo si Satanas through the blood of Jesus and through the word of your testimony. You need to speak out. Parang hyssop. Kukuhanin mo dun sa basin, i-a-apply mo kung ikaw ay may sakit for you to be healed. Yan po ang nangyari doon sa Old Testament, yun po ay sa isang linggo ko pa ituturo na-spare po ang mga Israelites when they are under the blood. May hyssop ipinahid sa mga hambanang pinto ang dugo ng hayop at yung pong angel of death nilagpasan ang pintuan na nasa loob ang mga Israelita kasi they are under the blood of the animal. Kung sila under the blood of the animal ay naligtas, how much more ikaw at ako under the blood of Jesus? Woo! Love you, Lord. Thank you, Jesus, for your shed blood. Okay. 1 John 1:7, mahalaga po ito. Pero bago yon, sabihin muna natin, through the blood of Jesus, mahalaga po ito, I am sanctified, na ituro ko na ito sa inyo from the Bible. Lahat po ng nilalagay ko rito, as much as possible, ay may pinagmulan. Sabihin natin, ito po yung totoo. Through the blood of Jesus, I am sanctified, made holy, set apart, separated from all evil. Woohoo! Amen.
Yan po ang ibig sabihin ng hyssop, that God the blood where you are. 1 John 1:7. Sama-sama po tayong magbasa. Ito po yung mahalaga. But, may but ha, tingnan niyo yung word na but, mahalaga po yan. Kung, pero, yan, but. If we walk in the light, as Jesus is in the light, ano daw mang resulta? We have fellowship with one another. Anong padalawang resulta? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. May dalawang result na nagaganap kapag tayo'y patuloy na lumalakad sa liwanag ni Kristo. Sino rito ang nasa dilim pa ang kalahati, part of your life, nasa dilim? Delikado ka. Sinusukan ni Lord ang maligamgam. Magpakatino ka na. Malapit nang dumating si Lord. Hindi ako nananakot. Sa totoo lang, nung ako po'y maborn again 1986, ang aking pong mga naririnig noon ay tungkol sa second coming, tribulation, rapture of the church, about sa impyerno. Kaya po ako'y seryosong-seryoso. Eh, ikaw ngayon, anong malimit mong narinig? Yayaman ka. Sasaya ka. Sasagano ko, talaga naman takbuhan, mabilis. Pero wala namang mali doon. Pero sandali, iiwan natin lahat ito. Ang hindi namamatay, sabi kong illustration ko sa inyo nung isang araw, ay yung bottled water. Mahalaga yung laman nito. Ang tubig ay mahalaga doon sa bottled water. Pero pag naalis na yung tubig, yung bottled itatapon na. Itong ating katawan ay isisidlan. Ang naririto ay kaluluwa at ang kaluluwa ay walang kamatayan. Hello? Nariyan ang Espiritu ng Diyos, your Spirit, and the Spirit of God. Nandyan. Sisidlan. Pero ang mahalaga dyan ay yung kaluluwa mo. Bigyan mo ng pahalaga ang kaluluwa mo na tinubos ng dugo ni Kristo. Huwag ka masyadong maging abala na wala ka ng panahon sa iyong kaluluwa para ito'y palakasin at patatagin. Remember, if we walk in the light as He is, sinong light of the world? Jesus. Kung tayo daw ay lalakad sa liwanag, anong magaganap? Dalawang bagay. We have fellowship with one another and blood of Jesus. Dalawang resulta ang magaganap sa taong nalakad sa liwanag. Sino nalakad sa liwanag? Sino mang nalakad ang isang pain nasa liwanag, ang kabilang pain nasa dilim? Ay ano lakad dyan? May harapan ka talaga. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong gagawin yon. May harapan ka. May dalawang magaganap kapag tayo nasa liwanag. Fellowship with one another and malilinis ka sa lahat ng iyong kasalanan. In other words, from glory to glory, mababago tayo sapagkat ang plano ng Lord for you and me is to be like Him. Kailan magaganap? When we walk in the light. Hindi sa dilim na nagtatago sa mga ginagawa, you are still in the dark. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba yon? Sana hindi ikaw yon. Redeemed na tayo. Huwag mo namang hayaan na yung pintubos sa'yo at naririnig mo ngayon na hindi mo palagan. Lumawag ang lahat ng niredeem at tinubos ay lumalakad sa liwanag ni Kristo. At ang kasalanan, ang repentant sin will not be forgiven. Eh hindi pinagsisiyan. Paano mapapatawad? Are you listening? Kaya may hold pa rin, ang tawag po roon, may foothold ang enemy. Sabi mo siya ang katabi,
Narinig mo ga? Baka meron pa diyang nakasiksik ha? Wag mo naman niyang gawing ipamamana pa sa iba. Kailangan wala na diyang nakasiksik na kasalanan. Amen? Baka may nakatago pa dyan. Hindi naman yung pwedeng itago at kita yan ni Lord. So kaya daw hindi napapata. Kaya sabi rito ang linaw. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Sino rito ang gusto mo, lahat ng kasalanan mo, hallelujah, ihingi mo ng tawad, nagawa mo sa nung paman, sa iyong lolo, lola, mga salita, inisip, ginawa, asawa, anak, hingi mo na ng tawad lahat yan. Hello? Gagawin natin yan. Para anong sabi rito? The blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Pikinig pa kayo? Natututo po tayo? Atin po pinag-uusapan ay 1 John 1:7. Wala akong tinukoy sa inyo na wala rito. Ine-explain ko lang ang English, nililiwanag ko sa inyo sa Tagalog. Naintindihan po natin? Sabi mo sa iyong katabi, ano ga, ikaw ga, nakakaintindi. Nakakaunawa. Okay. If we walk in the light, yun po ang result. Fellowship with one another, and the second, we are cleansed by the blood of Jesus. Pumalakpak ang masaya. Ikaw ay nasa liwanag. Tumayo nga ang mga nasa liwanag at nagdidesisyon ka ang kaliwang paa o kanang paa ay wala sa dilim. We will walk in the light. Jesus is the light of the world. At ang magandang resulta, when we walk in the light, tayo nakikipag-fellowship, tayo nababago sa ating mga mali. Palakpakan natin si Lord. Upo muna kayo at tapos na ako. So, sabihin natin ngayon. Sabihin natin ngayon. 1, 2, 3, go. Mula sa ating binasa. While I'm walking in the light, doon na. While I'm walking in the light, 1, 2, 3, go. While I'm walking in the light, the blood of Jesus is cleansing me now and continually from all sin. Yan po ang nagaganap. Paniwalaan mo from 1 John 2:7. Yes, doon sa ating binasa, 1 John 1:7. Ang lumalakad sa liwanag ni Kristo, unti-unting nalilinis ng dugo at napapatawad sa lahat ng kasalanan. Naunawaan po natin? Sabihin uli natin, while I'm walking in the light, the blood of Jesus is cleansing me now and continually from all sin. Psalm 51:7, ito po ang naganap kay David. Purge me with hyssop. Nagkasala po si David. Nangalunya po siya. Pero maganda kay David, pinapatay pa nga niya ang asawa ng kanyang kinalunya. Laki ng kanyang pagkakasala. Pero maganda sa kanya, umamin at tumalikod sa kasalanan. Sabi mo sa iyong katabi, yun ang gayanin mo. Aamin. Maliit o malaki. Umamin ka. At mapapatawad ka. Umamin at tumalikod sa kasalanan. Remember, David committed sin, adultery, adulterous siya. Pero pinatawad siya ng Panginoon. And he became a man after God's own heart. Kasi siya'y nagpakumbaba. Ang sabi niya, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit. Nagsisi ng buong puso si David. Sabi mo sa iyong katabi, malaki o maliit mang kasalanan, kailangan mong aminin at ikaw ay lilinis at mapapatawad at higit kang magiging mas masaya kaysa dati. At walang foothold ang enemy sa'yo. Amen? Sinabi mo yung katabi? Lapakan natin si Lord.
Doon na pala tayo. Sa 7, next meeting na. Part 4. This time, yumuko ka at pumikit habang nagpiprepare ang music team going up here. Marami tayo natutunan. We overcame. Mapapagtagumpayan daw natin ang gawa ng kaaway through the blood. Kapatid, we are blessed beyond measure knowing the amazing love of God through His blood. At ngayon, kinakausap tayo ng Lord, continue to walk in the light. Huwag kang papayag. The portion of part of your life, of your being, ay nasa dilim. Kapatid, malapit na dumating ang Panginoon. Seryosohin mo yung relasyon kay Christ. He's a forgiving God. He's a loving God. He's a merciful God. Kung talagang sinasabi mo na masaya ka, na ikaw ay naroon sa kulungan ng kasalanan, pero inalis ka ni Lord dahil sa kanyang blood. This time, magdesisyon ka. Walk in the light. Magdesisyon ka. To have fellowship with others, and you will be cleansed by the blood from all iniquities. Mahal tayo ng Lord. Mas malapit na siya dumating ngayon. Ayaw niya na ikaw ay mapangamak. Totoong may kabilang buhay at ang nais ng Lord, tayo magsama-samang sumalubong buhay man o patay pagbalik ni Christ sa lapaap. This time, magpatawad ka, patawarin mo sarili mo, magdesisyon kang manalig sa sinasabi ng Biblia that we overcome the accuser of the brethren. May accuser, may stealer, may killer, may destroyer. And I pray, aayawan mo na ikaw ay magamit ng enemy to steal, kill, and destroy any relationship. At di ka rin paggagamit sa enemy na ikaw ay mag-accuse sa ating mga kapatid. We need to love one another, help one another, care one another. Sige, hingi mo ng tawad sa Panginoon. Walang perfect. Nagkamali ka ng salita against others. Kamali ka ng iyong reaction. Kamali ka na iyong mga ginawa. Unrepentant sin will not be forgiven. This time, God is giving us chance. Lahat ng nagawa natin, nanay, sa tatay, asawa, anak, sige, lapit sa Panginoon, lapit. Thank you, Lord, for your blood. Thank you for your amazing love through your blood, Lord Jesus, that cleanses us all. At naririto, nagdidesisyon na lumakad sa liwanag mo, Kristo. Inaayawan na maiwan sa rapture of the church. Sa nagdidesisyon na ikaw ay lumakad wholeheartedly sa liwanag ni Kristo. Makipag-fellowship. Sinasabi mo, ang Lord lang ang inaalaw mo gumamit sa iyong bibig. Ang Panginoon lang ang ginaalaw mong gumamit sa iyong kamay. Kung ikaw'y nagdidesisyon ng ganyan, sige, mabilis pumunta ka rito sa unahan. Sinasabi mo, Lord, I repent. Lord, ayaw ko nang magamit ang bibig ko, ang isip ko, ang kamay ko. Nagdidesisyon akong iiwan ng anumang mali. Yes, hindi ako perfect, pero ngayon gusto ko patunayan sa iyo, I am decided na lumakad ng tuloy-tuloy. Kung sinasabi mo, nasa liwanag na ako, sige, pumunta ka rin sa unahan, sinasabi mo, magpapatuloy ka sa liwanag ni Kristo. Hayaan mo na ipakita mo sa kaaway that through the blood, you are walking in the light of Jesus. Yes, so Father God, the Holy Spirit, move. Move, oh Holy Spirit, move. Salamat sa bawat isa na nagdidesisyon sa gusto mo.
First John 1:7, Lord God, we need to walk in the light. And through your blood, we will be cleansed from all sins. If we walk in the light, we have fellowship to each other, and we will be cleansed from all sins. Thank you for the blessing in the blood of Jesus. Thank you, kami tinubos mo, nilinis, pinatawad. May access kami sa iyong throne. Naging matagumpay kami. Naging matagumpay kami. Redeemed, sanctified, justified, forgiven. Salamat, Panginoon. And we have the Abrahamic blessing through our relationship with you, through your blood, Lord Jesus. And we are under the new covenant because of your blood, Lord Jesus. And this time, oh Lord God, kita mo ang bawat isa nagsisisi. Kita mo ang bawat isa nagdidesisyon to continue to walk in the light. And this time, Lord, salamat. Ito be action na kayo rin ang pinag-aahari. Hindi na ang sarili. Ang kalaban malimit para marinig ang iyong tinig. You are always talking with us. Sabi mo, Lord, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Ang problema, Lord, nasa amin. Kayo'y laging nangungusap. Ang problema, masyado kaming napapatutok sa sarili, sa problema. Kaya ang tinig ng problema, ang tinig ng sitwasyon, tinig ng iba, ang tinig ng sarili, ang tinig ng laman ng naririnig. Pero ngayon, kami nagdidesisyon, Lord, na ang gusto'ing marinig ay ang tinig mo. Through the blood of Jesus, walang hadlang para marinig namin ang tinig mo, because kayo may sabi, my sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Through the blood of Jesus, we will hear your voice. Amin pong inaalis at itinatakwil ang hilig ng laman. Kayo ang may sabi, Lord, kaming namumuhay ayon sa iyong Espiritu. Lord God, kami yung lumalakad sa liwanag. Salamat, O God. And let the redeemed say so, that we are under the blood of Jesus. We will testify lahat ng ginawa mo, Lord, the blessing in the blood, in Jesus' name. And this time, sasabihin namin kung sino kami before at sino kami ngayon through your blood. Hallelujah.
last time. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of Let the people of God sing this song. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the dark. Darkness to His glorious Brought me from the darkness. light. Brought me from the dark. darkness into glorious light. Pumalakpak ang sa liwanag na. Sabihin natin, Lord Jesus, You are my Lord. You are my Savior. You are my God. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for your shed blood. Tinubos niyo ako sa kasalanan. Tinubos niyo ako sa pagkakasangla. Tinubos niyo ako sa kahirapan. Tinubos niyo ako sa sakit karamdaman. Tinubos niyo ako sa pagkakabihag ng dyablo. Tinubos niyo ako sa pananakot ng kaaway. Salamat, Lord Jesus, for your shed blood. Malaya akong nakakalapit sa iyo kahit kayo'y banal na Diyos. Pero syempre, ang nais niyong makita sa akin, mapagpakumbabang puso, because you resist the proud, but give grace to the humble. Kaya narito po ako, yumuyo ko sa iyo, kneeling down, bowing down. Ikaw ay perfect God, holy God, gracious, loving God. Hindi mo itinataboy ang lumalapit sa iyo. Hindi mabibigo ang tumatawag sa iyo ng may pananalig. Kaya naririto ako, nakataas ang aking dalawang kamay sa iyo. Sinusurrender ko po ang buhay ko sa iyo. Humihingi ng tawad, nagpapabago. Lahat, Panginoon, ng nagawa ko sa aking kapwa, sa aking mahal sa buhay, ipaalala mo ang hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo. Nais ko itong hingi ng tawad lahat sa iyo. Because through your blood, I will be cleansed from all my iniquities. Habang ako'y nakikipag-fellowship and walking in the light, ang sinabi mo sa iyong salita, I will be cleansed from all my sins. Salamat. Salamat sa benepisyo ng iyong banal na dugo. The blessing in your blood. I will always declare who I am. As a child of God, I am sanctified, I am redeemed, I am forgiven, I am set apart, I am holy, I am the righteousness of God in Christ Jesus through your blood, Lord Jesus. Salamat po. Ang buhay ko'y sa paganda, sa pabuti, sa pabago, sa pasaya, sa palapit sa iyo, through the blood of Jesus. I will walk in the light continuously, all for your glory. In Jesus' name.